Samahan si Chris Lorenzana, Trainer at Chief Inspiration Officer ng Trading Edge Incorporated sa isang oras na seminar sa radyo na magbibigay inspirasyon upang lalo pang mapaganda, mapasaya at mapaunlad ang ating buhay. Winner ka, Pinoy! Don't quit before your miracle. Makinig, makilahok at sumama sa talastasan dahil ang programang ito ay para sa iyo. So if you're lost and on your own, you can never surrender. Hindi ka naman talaga nag-iisa. Winner ka, Pinoy! If your path won't lead you home, you can never surrender. Winner ka, Pinoy! Kada araw ng linggo, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lamang sa DZXL 558. Happy Winner Ka Pinoy Sunday, everyone! Welcome to Winner Ka Pinoy! October 27, 2024, dear friends! Ilang araw na lang, Pasko na. Nanap ko yung countdown, hindi ko makita. Well, anyway, I'm just so happy. 59 days before Christmas! Imagine that, dear friends. Nako, hinihingal pa po ako dahil muntik na akong malate. Actually, na-late ako talaga. I'm in our station today at kasama ko ngayon sina Micah, Jel, Daniel, Jairus, Eman, Wilson, and Kyle. Thank you so very much. Ayan, so mga kaibigan, napakaganda natin pag-uusapan ngayong tanghali. Be a lifter, not a leaner. Mas maging taga-angat sana tayo at hindi maging pabigat. Ayan, so bahaginan niyo po ako kung paano ba tayo mas maging, tama ba yung Tagalog ko? Taga-angat, tagapag-angat, kesa maging pabigat. Ayan. So today, October 27, sana tama yung nasabi kong date kanina, 2024. At kasama niyo po ako ng isang buong oras. Be a lifter, not a leaner. Pwede niyo po akong padalhan sa ating text line dito sa DZXL 0961-630-7106 at pwede rin po sa ating Winner Ka Pinoy number 0976-014-5041 or pwede rin po sa ating Facebook Messenger sa Chris Lorenzana or pwede rin po sa ating Facebook Live. Well, mag-comment po kayo doon mga kaibigan. Yan, in a bit, I will share with you kung, yung ating link. Ayan, ako, unahin ko nang batiin si Mr. Rolando De Leon dahil every Sunday po talaga ay ako ang kanyang binabati. Happy Sunday morning to you as well and to your family. Sa mga kaibigan, naisip ko po tong title natin ngayon, Be a Lifter, Not a Leaner, dahil katatapos lamang po talaga ng bagyong Christine, na marami po sa atin talaga ay labis na naapektuhan at sana po kayo na talagang binagyo ng sobra ay sana nasa maayos na kayong kalagayan at sana ngayon ay maraming mga tao na naandyan para kayo ay tulungan. Dare to lift you up. Ayan, may mga nakita akong balita sa Albay ba yun or sa Naga na amidst the flooding may mga looting pa, no? Parang hindi magandang halimbawa, unless na siguro, no? Parang namamatay na ba talaga tayo pag tayo makakain. Pero para magnakaw pa at mag-take advantage during a time of a crisis, no? Parang hindi siya pangbayaning Pilipino. Sa mga kaibigan, sabay-sabay tayong iangat ang isa't isa. So, be a lifter, not a leaner. So, hintayin ko po yung mga messages niyo po, Ayan, and I'm going to, hanapin ko muna yung ating Facebook live stream para po ma-share ko sa ating wall. Yan, kasi may mga bago po akong participants na alam ko ay nakikinig ngayon. Sobrang maraming salamat po. Ayan, lalong na,
sorry, lalong-lalo na sa mga naging participants ko sa ICS, Integrated Computer Systems, at sa Davis Paints. Maraming salamat. Alam ko na ang iba sa inyo ay makikinig ngayon. So, thank you so much. Thank you. Sinishare ko lamang po sa aking wall ang ating episode today para po yung mga pinangakuan ko ay makita nila talaga. So, be a lifter, not a leaner. Well, hindi po ito yung leaner na sumandal, no? Although, kung may kakayanan ka naman, bakit ka sasandal sa iba, di ba? Kung may kakayanan ka naman. Wala pong masama sa pagsandal kung talagang nanghihina ka at kailangan mo ang kapwa mo para magkaroon ka ng lakas. That is not the leaning we're talking about today. So, be a lifter, not a leaner. Hello to Mr. Reynaldo La Chica. Good morning, Ma'am Chris Dow. God bless you more and to you as well and your family. Maraming salamat. Ano kaya itong nosete ipsum? Hello, ilang araw na lang. O nga inuna ko pa talaga yung Christmas countdown, no? Sorry O nga, ilang araw na lang tuloy. Ilang araw na lang, undas na. Ganito ba talaga ang effect ng pagkakram at pagka-traffic at tumatakbo paakyat? Anyway, so nga naman, ilang araw na lang, undas na. Mahabang bakasyon na naman po ulit. Alam niyo po ba na pinasok din ang kwarto ko ng tubig dahil sa sobrang hangin nga po talaga at ulan, So habang naglilinis na talagang, sabi ko, nako Chris, wala ito kumpara sa iba. Kaunting tubig lamang ito. Hindi inabot yung bed ko, hindi inabot yung, 'di ba? Parang ang feeling ko, hindi pwedeng magreklamo. Mas mahirap ang pinagdadaanan ng iba. So, be a lifter, not a leaner. How do you intend, paano mo balak na maging tagaangat ng ibang tao, ng kapwa mo, sa halip na maging pabigat sa kanila? Yeah, I think that would be a good thing na pag-isipan natin, mga kaibigan. Kasi mas masarap sa pakiramdam yung tayo ang nagbibigay at ang nag-aangat sa iba, di po ba? Ayan, so there. I'm so happy to be back in our station. Wow, may TV na pala doon. Oh, interesting. Okay. Ang tagal ko pong hindi nakapunta dito. Tapos kanina, nung nata-traffic na ako, naisip ko pa, hindi ako maka-text, hindi ako maka-message na malilate ako. Tapos sabi ko, ayan, dapat next time mas maaga ka umalis. At 9:30 pa lang maalis na ako. Ayan, so, pero andito na ako, yun ang mahalaga. Maraming malalaking puno, sa gubat, na pag titignan natin, yung mga malalaking puno, hindi talaga sila madamot, di ba? I saw that doon sa garden ng nanay ko na parang meron siyang malaking puno, no? Tapos, meron doon yung mga vine, di ko lang tawag sa bulaklak na yon, yung mga gumaganon-ganon. Hindi yung pala ako makita, kayo mga nasa radyo, yung parang umaakyat ba ng sa Ilonggo gani, nagkakamang. Radio, text me, ano ang nagkakamang sa Tagalog man? Yung parang, ang laka-laka ng puno, and then there'd be vines. Help me here. Parang baging kung sa forest pa na they wrap themselves around the alam niyo po yung parang iyayakap nila ang sarili nila doon sa pagkalaki-laki na puno, and then they get to see higher also, no? Yun ang maganda kapag hindi tayo madamot, na tayo ay tagaangat ng iba, at dahil na iaangat natin sila, nagiging maganda ang pananaw din nila, kagaya natin. Kung ano yung nakikita natin, nakikita din nila. At hindi lang yun, no? Yung parang, sa halip na nasa ground lang sila, di ba? Pwedeng maapakan, ganyan. But, hindi lang yung they get to have a better view. Pero, parang, paano ba? Kung ako yung vine, parang lagi akong magpapasalamat doon sa puno na hinayaan ako na iakyat ang sarili ko, di ba? Na parang, na kahit na matayog yung puno na or sanga na kung nasan ako, tutulungan niya ako na kayanin, na umangat din. So sana maging ganon tayo, mga kaibigan, no? Na sana ay naipaabot ko ng maayos yung aking mensahe. Na mas magandang tayo yung maging suporta, diba? Kesa naman yung kailangan, yung bang kaya naman natin, pero humihingi pa tayo ng suporta, diba? Or ayuda, kaya, ayan. So, sana tayo yung maging mas matibay na naghangang brain cells ko. Matibay na taga
Kaya mo to, Chris. Kaya mo to. Ikaw pa ba? Matibay na taga-angat na lang nga. Babalik na ako sa salitang taga-angat. O matibay na nagbibigay ng pag-asa sa iba. Ayan, nagbibigay ng lakas sa kanila. Alright, sana po mga kaibigan ay, yan nga, hindi ko po talaga ma-discount yung hirap na dinanas ng ating ibang kababayan. At sana sa maliit na paraan po ay tumulong tayo. Tumulong tayo. Kung wala po talaga tayong material na bagay na maitulong or pera, kaya at least tumulong tayo sa ating pagdarasal. Kaya nga, be a lifter, not a leaner. Alam niyo po, in my book, well, thank you so much again for those of you who bought a copy of my book, Refuse to be Ordinary, the Pocket Inspirer edition. Paubos na naman po at kailangan na naman magpa-reprint. Pero I'm really, really grateful sa mga tao na sinasabi that they find inspiration in my book. Pinapasaya niyo po ako ng labis. And dito nga sa libro ko, page 105, doon sa inyo na may mga kopya, embody the qualities you seek in others. Embody. Sana ikaw yon. Maging ikaw, maging, embody. Yakapin mo or pangatawanan mo na yung mga katangian na gusto mo sa iba ay meron ka rin or ginagawa mo rin. Be whatever it is that you expect from anyone. Kaya nga po sa akin, masama ang loob ko pag nalilate ako kasi hindi po talaga ako nalilate. Usually, ayaw ko talaga nang nalilate. Kahit sa mga trainings ko, isang oras bago mag-start yung training, nandun na ako. Di na baling mag-isa ko lang doon, giniginaw ako, naantok ako. Pero nandun na ako talaga. Kahit pamilya pa ang kikitain ko, mauuna talaga ako usually. Never, madalang talaga ako, sobra malit. So, kaya minsan, sasabihin ng iba, ano ka ba, Chris? No big deal. Okay lang yan. Parang kami nga na-late din or something like that. But that's who I am eh. So, be whatever it is that you expect from anyone. So, dahil inaasahan ko sa iba na maging magalang sila sa oras ng iba. Tapos nakalimutan ko pa yung salamin ko sa sakyan. So, bumalik pa si Radio para kunin yung salamin ko. Sabi ko, Radio, hindi ako makapagbasa pag wala yung salamin ko. So, be whatever it is that you expect from anyone. Be love. Maging pagmamahal ka. When you love, you automatically lift others. Ganon talaga. Walang taong nagmamahal na nagiging pabigat sa kapwa niya. Diba? May mga iba nga, hirap sa buhay pero tumutulong pa din. So, be whatever it is that you expect from anyone. Be love. Maging pagmamahal. Be kindness. Be kindness. Be gentleness. Be generosity. Maging mapagbigay, maging kabutihan, diba? Ano ba ang gentleness? Yung, alam niyo na, be gentleness. Hindi yung, may karapatan ka siguro na maging cruel, no? Na maging, let's say, na magalit, but be gentleness. Hindi mo alam ang pinagdadaanan ng iba. Kaya pa pala ako na late. Kasi, palabas ako ng parking, naka-estimate yung oras ko. Alam ko talaga, usually, dadating ako dito 10 to 15 minutes before 11. Kaso, merong humarang doon sa palabas ng parking. Hindi ako makalabas dahil nagbaba sila ng mga gamit nila. Meron naman pwedeng pagbabaan talaga na lugar. Pero dahil yun ang convenient sa kanila, pero hindi sila lifter sa akin nung time na yon, di po ba? Naging pabigat sila sa akin, di ba? So, kailangan ko tuloy intayin na hanggang sa paano ko maisingit ang sarili ko doon sa pagbababa nila. See? Be gentleness. Be generosity. Siguro, be generous of your time. Be generous of your consideration. Tas ito pa. Naku, dahil ka tuloy naaalala sa trip ko today, may tumawid ng kalye. Talaga, parang talaga siyang, alam niyo yun, she was taking her time. Wala siyang pakialam na ang bagal-bagal niyang tumawid ng kalye at kailangan siyang intayin para makatawid din kami. Sabi ko, what's happening with my Sunday today? Pero siguro, baka lahat yung mga yon dinala sa akin ngayong araw na to para maibahagi ko sa ating lahat na maliliit na bagay lamang mga kaibigan minsan ay pwede na nating magawa para maging tagapag-angat ng iba. Be a lifter, not a leaner. Ayan.
So, be generosity. Ano na to? Be patient. So, yun naman ang mensahe ko sa sarili ko, di ba? Na Chris, be patient. Be patient. Maging mapagpasensya, una. Or, maging pasensya. Be patient. Noun, hindi adjective. Be patient. At siguro naman, siguro pumasa ako ng konti. Mga 85 siguro ang grade ko today sa patience. Be forgiveness. Be forgiveness. Maging mapagpatawad. Pero mas mahalaga, maging kapatawaran talaga. Be patience, be forgiveness. At ito, be compassion. Hindi lang yung, ang compassion is hindi yung naawa ka lang, 'di ba? Kasi pwedeng naawa tayo, kawawa naman. Yeah, but that's just like sympathy lang yan, 'di ba? Nakikisimpatiya ako sa'yo, kawawa ka naman. Pero, ang taong compassionate is, hindi ka lang naawa, pero may ginawa ka. Because, at the end of the day, compassion is love, diba? Hindi yung parang nakiramay ka lang, kundi may ginawa ka sa pakikiramay mo. Hindi mo lang sinabi na, ganyan talaga ang buhay, diba? Pero, tinulungan mo siyang makaangat. Minsan, pwede nating tulungan ng iba sa pag-angat nila sa pamamagitan ng ating salita. Andito lang ako, kaya mo yan. Ayan. Andito lang kami. Ayan. Pwede kayong matulog dito habang inaayos nyo pa yung bahay nyo or something like that. Diba? Wala kaming masyadong maraming, pero pagsaluhan natin ang meron kami. Yeah. Be a lifter, not a leaner. Kasi hindi po natin alam kung kailan tayo naman ang babagyuhin. So sana maging ikaw ang tagapag-angat ng iba. Kagaya ng mga puno na hindi nagbibilang, 'di ba? Na ba't ka sumisilong sa akin? Nyari yung mga malalaking puno, 'di ba? Hindi nila sinasabi na, "Ay, wag kang sumilong sa akin, masama ugali mo." Parang ganyan. Ang puno, pasisilungin niya kahit sino. Di po ba? So, sana mga kaibigan ay maging tagapag-angat tayo. Be a lifter, not a leaner. And so, I'd like to share with you some thoughts about being a lifter na, dito. Pag ang tao, pinili mo talaga na, yun nga, maging pagmamahal, be love. Maging liwanag sa iba, be light. Kaya ang libro ko, first page talaga nakalagay dyan, be love, be light. Kasi sabi ko rin yan sa sarili ko. Yan din ang aking pangungusap at paalala sa sarili ko na, Chris, be love, be light. Hindi lahat ng tao alam ang alam mo. Kaya, minsan po, pagdating sa pag-iintindi, sa pag-unawa, talagang maaasahan niyo ako dyan. Kasi, sabi kayo nga iba, alam mo, Chris, no? Hindi ko talaga mapigilan minsan sa sarili ko. Nakakapanghusga talaga ako. Oo nga eh. Yeah, I understand. Pero, at the end of the day, kung iisipin mo, hindi natin alam ang kwento niya eh. Hindi natin alam kung anong pinagdadaanan niya. Kaya, sa halip na husgahan natin siya, baka pwede tayong maging pasensya. Pwede tayong maging kapatawaran, di ba? Pwede tayong maging pangunawa para sa tao na yan. Tapusin ko ulit yung aking binasa from my Pocket Inspirer book, Refuse to be Ordinary. Embody the qualities you seek in others. Be whatever it is that you expect from anyone. Be love. Be kindness. Be gentleness. Be generosity. Be patience. Be forgiveness. Be compassion. Be peace. Be light. Favorite ko rin to na linya sa aking libro because hindi rin ako ganito lagi. Parang kanina nainis na po talaga din ako. Pero ko, ba't kailangan ka dyan sa may entrance ng parking magbaba ng tsaka wala man lang pakialam na, ay, saglit lang iuurong ko yung sasakyan ko. Wala man lang ganun, wala man lang yung tumawid na babae, parang, siyempre hindi po ako mapagbusina, no? Pero parang sana tumingin ka man lang sa kanan mo, diba? Kasi pag ako ang tumatawid sa kali, minsan tumatakbo talaga ako. Kasi parang ayokong maging abala doon sa sasakyan na natatawid din or nag-iintay para makatawid ako. So, be a lifter, not a giver. Kung kaya mo lang naman.
Ang sa akin lang is kung kaya mo lang din naman. Hindi naman natin hinihiling sa ating sarili ang hindi natin kaya. Siyempre, kapag ikaw ay may sakit, you lean on others, diba? Sabi nga sa kanta, diba? Lean on me when you're not strong, diba? So, pero sabi natin dito is that, kung kaya mo lang din naman, hayaan mong ikaw ang humatak sa iba, maging taguyod nila, diba? Wag tayong wag tayong mag-pretend. Ano ba, magbakas sakali ba ang pretend? Na parang, kunyari magmukhang mahina para tulungan din tayo. Bakit? There's no joy in that, diba, kaibigan? There's no joy in pretending. Balat kayo pala, hindi ba kasakali? Hindi, there's no joy in pretending na mahina din ako, kawawa din ako, maawa kayo sa akin. Yeah. Kaya papansin niyo po, hindi na ako nag-organize ng yung parang donation drive for Winner Ka Pinoy. Ayoko na, idiretso niyo na lang po sa kung sino ang gusto niyong tulungan. Not that ayoko na, I will help in my own way na lang po, pero kayo, please help in your own way na lang din. Huwag nyo nang idaan sa akin. Tsaka kasi, nung time na yun, medyo nasaktan talaga ako na there were people who asked for help. Bakit nga ba ako nagpapadala ng GCash dati? Natanong ko rin sa sarili ko, pero ayoko na po na maramdaman yung lungkot ko na, bakit? Ba't nyo ako niloko, diba? Bakit kayo nag-pretend? Kunyari na namatayan kayo, tas hindi naman pala totoo. So there, dear friends. Be a lifter, not a sana yun? Sana yung aking notes? Not a leaner. Huwag tayong maging pabigat. Yan. Alam niyo ba, mga kaibigan, na if you take a look at it, minsan kailangan mo lang, sabi nga sa kanta ni Bryan Adams, diba? Search your heart, search your soul, search your heart, search your heart. Kasi taon-taon tumatanda tayo eh. Search your heart. Nagiging pabigat ka ba? Or nagiging... Paano ba? Nagiging tagapag-angat or liwanag ka ba sa iba? Sa halip na... Alam mo yun, nakakadagdag ka pa. Parang ganyan. There are friends who take more than they give. There are family members, relatives, who take more than they give. Again, hindi po natin pwedeng sabihin na hindi na tayo magbibigay. I've given so much to you already. Depende po sa sitwasyon, 'di ba? May konteksto naman. Kung kunyari talagang walang-wala talaga sila, may sakit yung misis, hindi makapagtrabaho, yung asawa, yung husband, nawala ng trabaho dahil nagsara ang kumpanya, yung mga anak, hindi na nga nag-aaral, parang ganyan. Tutulong po tayo talaga, kapamilya kadugo. Or kung di ba natin katugo, kababayan di ba? Sa ibang usapan naman po yon. Pero, ibang usapan na rin yung may mga kakayanan, but I take advantage. Alam niyo yun? Ibang usapan naman po yung nanlalamang, di ba? So friends who take more than they give, or yung mga iba, taker lang talaga. You know, I heard this very beautiful quote before, na parang sinasabi, pag giver ka, kailangan magkaroon ka rin ng limit sa pagbibigay mo. Bakit? Because takers don't have any limits. Wala. Kaya nga may mga ibang tao na naging profesyon na nila, sorry for the word, I cannot think of a better word, pero naging profesyon na nila ang manloko ng kapwa, diba? Kaya nga may mga scammers Kaya nga, kung naalala niyo yung ating past episodes, pinapaalalahanan tayo na huwag masyadong mapagpaniwala. Lalo na sa mga tao na, alam niyo na, naka-long sleeves, maputi, alam niyo yung pangangatawan, maayos, tapos ngingitian ka. Inaral nila yun kung paano tayo lokohin, diba? Mukha silang congressman sa kanilang tsura, tapos mamaya pala, naloko ka na, diba? So, hindi ko pa sinasabi na wala tayong mga kapwa o could take advantage, pero huwag na po tayong sumama doon na ang hirap na nga ng buhay, diba? Tas mang-take advantage pa tayo. Now, kung empleyado ka naman, don't be a leaner. Don't be a taker. Be a giver. Be a lifter. Pag empleyado ka, isipin mo, minimum wage lang ang sweldo ko or 20,000 lang ang sweldo ko. Tama na to, no? Ba't ako masyadong magpapakapagod? Pag ganyan ugali natin, di hindi masyadong uunlad yung ating kumpanya, diba?
Kasi gusto mo maka-break even lang. Kailangan, yung attitude natin is that I lift my company up. I lift my company up. Kasi habang umaangat yung kumpanya ko, iaangat niya rin ako. Diba? That is, again, inaral mo dapat yung kumpanya na pinasok mo. May malasakit ba ang kumpanya mo sa'yo at sa kapwa empleyado mo? Ibang usapan naman po yung mga kumpanya na walang malasakit sa empleyado nila. Diba? Kung may mahanap ka na iba na mas maganda, ay lumipat ka na. Kasi alam mo na nga na walang malasakit ang kumpanya mo, di ba? Ni wala kayong SSS, ni wala kayong PhilHealth. Di talagang mukhang hindi ito para sa akin. So, balanse lang din po yung ating perspective. Yan, mga kaibigan. So, be a lifter, not a leaner. Be a giver, not a taker. Wow! First time ko mag-time check. Wait. Dali, asan na yung time check ko? Ay, natutuwa ako. It's 11:30 in the morning, mga kaibigan. At nandito pa rin po kayo sa inyong paboritong programa tuwing linggo na paborito ko rin, Winner Ka Pinoy sa DZXL 558 Manila. At kasama niyo pa rin po ako, ang inyong lingkod, Chris Lorenzana. Sobrang saya ko po na nandito ako ngayon sa ating stasyon. Nakita ko ulit si beautiful Micah and the rest. You know, I'm just so happy to be able to see them again. Sabi, sana kung malapit lang po talaga ang ang istasyon. Every Sunday talaga, mas gusto kong nandito ako. It feels different when I'm in our anchor's booth. Ngayon, nga pala, dahil ko na pangako ang babatiin. I'd like to greet my uncle, General Delphin Lorenzana, the brother of my father. A happy birthday tomorrow. Happy birthday, uncle. Our only patriarch in the family. Yan, nag-iisa kong uncle na natira na kapag nakikita namin ang Uncle Del, talaga minsan naiiyak kami, we don't know what to do. Kasi nga, maagang namatay ang papang ko at so siya na lang din ang parang, he's the only one we look up to. Thank you, Uncle, ha? Thank you to my Uncle Del for making the family really proud. Kaya kahit anong sabihin ng ibang tao tungkol sa'yo, we know you, I know you. So, happy birthday, Uncle Del, and may you have many, many more happy birthdays to come. At sa lahat po sa inyo na nagbe-birthday ngayong araw na to, at bukas, happy birthday. And Uncle Del, we love you, the entire family loves you very much. And so, and Uncle Del has been always a giver. Estudyante pa lang ako noon sa SLU. There was a time, siya ay sumusundo sa akin sa Victory Liner. Papatulugin niya ako sa kanila. Hatid ulit ako next day sa airport para makauwi ng Mindanao. So, thank you, Uncle Del. I remember every kindness that you have given me and that you have shown me and the entire Lorenzana family. So, be a lifter, not a leaner. Be a lifter, not a leaner. Be a giver, not a taker. There was a time nung grade 11 si Janelle. Grade 11. So, lumipat siya from Don Bosco to Lasal. Ngayon, sabi niya, Mama, meron daw 12,000 pesos na parang discount ba or something. Parang as a sort of a subsidy para sa mga mag-grade 11. So, ang intindi ko talaga, ang subsidy lagi ay para lamang doon sa mga maghihirap na estudyante na nangangailangan ng parang sort of a subsidy from the school. So sabi ko sa kanya, it's okay, Neil, sabi ko. Kasi kung kaya pa naman ng mama, kung i-avail natin yan, baka merong isang bata na maapektuhan at hindi makapasok ng grade 11. Plus, I think when I was in grade 12, I was talking to some parents. Tapos, nag-uusap sila, buti na lang, no, na-avail natin 12,000 nun. Tapos sabi ko, lahat ba dapat mag-avail nun? Oo, kailangan mo lang mag-fill up ng form. Sinayang na hinayang ako, sabi ko, lahat pala pwede mag-avail nun, hindi lang pala, so dahil siguro sa mindset ko na, sa iba na, ibigay nyo na lang sa iba, wag na sa akin. Minsan, disadvantage din, no? So hindi rin maganda minsan na ganun lagi ang kaisipan. So, huwag nyo po akong gayahin. Pag sa tingin nyo po, bawat isa sa inyong barangay ay dapat makatanggap ng ayuda. Accept it, receive it with love and gratitude. Right po? Huwag niyo akong gayahin na parang, huwag na anak, huwag na. Pala dapat lahat kami nakinabang sa ganun. So, be a lifter, not a giver.
Nga pala, mga kaibigan, nananawagan ako kung sino sa inyo ang gustong ma-interview ko sa ating kwentong panalo. Kasi po, ayoko naman pong lang, yung parang mag-interview lang para lang may ma-interview, diba? So gusto ko talaga yung ikaw ang gustong magbahagi ng kwento mo dahil alam mo na yung kwento mo ay pwedeng maka-inspire sa iba. Nalugmok ka ng sobra o nahirapan ka sa journey mo at gusto mong ibahagi sa lahat ng tagapakinig ng Winner Ka Pinoy para magkaroon din sila ng pag-asa. You never know. With your story, you can lift people up as well. Diba? So, gaya nung nakaraan, di ba, pinakinggan ulit natin yung kwento ni Teacher Noel. Bulag siya, di ba? Pero guru na siya ngayon. Nakakatuwa, di ba, no? So, yes. Balik lang ako doon sa example ko kanina na kapag empleyado, huwag po yung, ito lang ang sisweldo ko Dapat ito lang din na ibibigay ko. Hindi magandang mindset, di ba? Hindi magandang mindset. Tsaka yung, minsan, tayo mismo ang gumagawa ng ikakasama ng ating kumpanya, diba? Kunyari, nasa customer service ka, nire-represent mo yung buong kumpanya mo. Parang ako po, maalaga ako sa pangalan ng DZXL. Kahit saan ako magpunta, I always get introduced also as the host of Winner Ka Pinoy of DZXL 558 Manila. I'm proud of it. 11 years na ang Winner Ka Pinoy dito I mean, walang pwedeng magsabi ng hindi maganda about DZXL na hindi ako aalma. Siyempre, because I belong to the DZXL family. Right? So, ganun ka din. Kung nare-represent mo ang iyong kumpanya, kailangan, pag malaki mo siya, diba? Kailangan, kunyari, nasa service ka, or pahinante ka, or driver ka, nagdi-deliver ka, sipin mo lagi na dala-dala mo ang pangalan ng kumpanya mo. Ngumiti ka. That way you lift your company too. Right? Kasi kapag pangit yung serbisyo mo, sa impression ng mga pinagbigyan mo ng serbisyo, isipin nila na, ay, ganito pala yung mga tao sa kumpanya na to, hindi maganda yung ugali nila, diba? So, it's better to be a lifter, not a giver. At, let's take advantage of our company. Ngayon, kung ikaw naman ay kasama sa bahay, alam mo ba na napakalaking tiwala ang hayaan ka na makasama ang isang buong pamilya? Kasi ang trato sa'yo, pamilya na rin, di ba? Andyan ka nakakapasok ka sa kwarto ng mga kasama mo, ng mga amo mo, di ba? I mean, ang laki-laking tiwala niyan. So, gawin mo din ang lahat na makakaya mo para, di ba, maging worthy ka, karapat-dapat ka sa tiwala na binigay sa'yo. Hey, time really flies. So, don't be a leaner. Wag tayong maging pabigat. Now, if you're in a relationship, alam mo ba? Well, wala po kasi akong relationship. So, anyway, halos lahat naman kayo na nakikinig sa Winner Ka Pinoy, alam nyo yan, di ba? Na I'm separated from my husband. Alright, that's why laging si Janelle lang ang, hi Janelle! Talk to you later again. Mama time again later. Now, the thing is, if you're in a relationship, alam mo ba na parang it's such a gift, it's such a blessing na meron taong minamahal ka despite of who you are. Right? Na minamahal ka at tanggap ka kahit lumaki ka na, kahit may bilbil ka na, diba? Kahit napapanot ka na through the years, diba? Through the years. Through the years, minahal ka. So, suklian mo naman yung pagmamahal na yan. Be a lifter. Kunyari, insecure na yung misis mo kasi ang laki na ng tiyan niya, laki ng bilbil niya, di na siya kasing sexy ng dati. Ganun talaga pag nanganak na, diba? No? Be a lifter with your words. Maganda ka pa rin sa paningin ko. Wala sa kurba ng katawan ang ganda. Nasa ganda ng puso. And I will always love you. Right? If you're a wife, hirap na yung mister mo kakatrabaho, tinataguyod yung buong pamilya, wag ka nang masyadong needy, diba? Wag ka nang masyadong mapag-expect. Wag mo nang masyadong i-guilty siya na, ano ba yan? Hanggang ngayon wala pa rin tayong sasakyan. Hanggang ngayon wala pa rin tayong bahay. Nirenta pa rin tayo. Ano ba naman to? Kailan ka ba ma-promote? Diba? Parang, tanggapin natin na hindi naman hawak ng mister mo ang promotion niya Dadaan sa supervisor niya yan, sa HR, sa kumpanya, para pirmahan kung mapopromote siya, diba? Pati ka nag-OT. Ang konti tuloy na take-home pay mo. Pag konti ang take-home pay, edi magtipid tayo, diba? Huwag na muna tayong lumabas.
saging muna ang merienda natin, 'di ba? Sa halip na tinapay siguro. Ang daming paraan to be a lifter. You can lift you with your words. Words. Ano bang words, Chris? You can lift with your words. Pasensya po kayo, masakit ang throat ko. Anyway, you can lift with your words. Words. You can lift with your smile. You can lift others with your smile. You can lift others by saying, alam ko na laging ikaw ang nagtataguyod sa pamilya, pero pag kailangan mo ako, nandito lang ako ha. Tulong ako. Yeah, 'di ba? So, you can lift others by being more positive. Sige na. Ang dami na nga nating problema. Binaha nga na nga tayo, binagyo na nga. Yung mga iba nga, yung mga sasakyan nila ngayon, hindi na nila magamit kasi nag-swimming din sa baha, 'di ba? Let's be a lifter with our positivity. Malit na bagay, sige na. Kung saan po, usually, kung saan merong mga patak-patak na kwan, I would always contribute, kahit 50, 100, ganyan. Yung mga, minsan, kanyari, well, maliliit na bagay, you just give. You never know. Di mo alam, di ba, kung saan makakarating yung tulong mo. Magkusa ka lang. You can be a lifter by taking initiative. Magkusa ka. You know, magkusa kang umiti, magkusa ka to be more positive. Magkusa ka na mas, ikaw yung magdadala ng liwanag doon sa kung nasan ka. Instead of always leaning on people. Kasi, ang malungkot is that, yung taong may kakayanan, minsan pa, you know, ang nagtitake advantage, lalo na, parang, napasarap na eh. Ang sarap pala ng hindi nagtatrabaho, no? Ang sarap pala ng kumukobra lang sa Western Union. Ang sarap pala nag-iintay lang ng, alam nyo na, ng padala. Pero maawa naman tayo sa ating mga OFWs, no? Maawa naman tayo sa ating mga kapamilya na minsan, nakalimutan na nila ang sarili nila dahil sa pagmamahal nila ng labi sa kanilang pamilya. So, be a lifter, be a giver. You know? Be light, be love. Sa halip na tayo pa'y manghihila sa kapwa natin pababa. Instead of us being a leaner or nagiging pabigat tayo sa iba. Bakit? Bakit? Kasi nga, diba, winner ka. Winner ka, Pinoy. At naniniwala ako na may kakayanan tayong lahat na maging panalo. Baguhin lang natin yung ating kaisipan, ayusin lang natin yung ating pagkilos. Ayusin lang natin yung ating pananalita and things could change. Kaya nga, be whatever it is that you expect from anyone. Parang ganito, whatever I expect of you, I will do it first. Pag hindi ko kinaya, ibig sabihin, uunawain kita pag hindi mo rin kinaya. Kasi nung sinubo ko, hindi ko rin kinaya eh. Well, except lang siguro yung pagbubuhat. Kasi syempre, babae ako, iba talaga ang lakas ng babae sa lalaki. Ibang usapan naman yun. But you know, let's try to be compassion for others. Mahalin natin ang ating kapwa. Kasi kapwa din tayo eh. Ano niyo yung joke na, anong gusto mong maging paglaki mo? Gusto ko pong maging doktor para makapagsilbi ako sa aking kapwa. Magamot ko ang aking kapwa. Ikaw, anong gusto mong paglaki mo? Gusto ko pong maging pulis. Tagapagtanggol po ako ng aking kapwa. Ikaw, anong gusto mong paglaki mo? Gusto ko pong maging guro para makapagsilbi po ako sa aking kapwa. Ikaw naman, anong gusto mo? Gusto ko pong maging kapwa. Ay, nako. Anyway, sana maganda yung pagka-deliver ko na joke ko na yun. May mga times po, masarap maging kapwa, tagatanggap, diba? Pero, mas madalas po kasi, or mas maraming araw sa isang buong taon na may kakayanan talaga tayong magbigay at tumulong. So, dear friends, be a lifter, not a giver. Hindi ko makita yung mga messages na sa ating Facebook Live. Pakisend sa akin, ha? So, dear friends, enjoy this very beautiful song by Reuben Lorente. Paborito ito ng Winner Ka Pinoy talaga. Kasi naniniwala ako sa galing ng bayaning Pilipino. At kaya mong maging bayani sa maliliit na pamamaraan. Just by lifting others up, 'di ba? Giving of yourself, pagbibigay mo sa oras mo, pagbibigay mo sa lakas mo, pagmamahal mo, sa kung ano yung meron ka, ikaw ay nagiging bayaning Pilipino. So enjoy this very beautiful song, Ang Galing Mo, Bayaning Pilipino.
puso't paggawa, kayamanan ng buong mundo. Ang galing mo, bayaning Pilipino, tapat at totoo, laging taas loob, oh Pilipino. Sa husay mo't talino, walang di sasaludo, tapat sa tungkulin, marangal ang pagkatao. Bayani kang dakila, sa Diyos ay may tiwala, likas sa puso ang pagtulong sa kapwa. Ang galing-galing bayaning Pilipino, handang lumaban sa hamon ng mundo. Ang galing mo, bayaning Pilipino, dangal sa puso't paggawa, kayamanan ng buong mundo. Ang galing mo, bayaning Pilipino, tapat at totoo, laging taas noo, oh Pilipino. Buong bansa'y nagdiriwang, pagkat pag-asa nito'y nasa iyo, nasa iyo. Ang galing mo, bayaning Pilipino, dangal sa puso't paggawa, kayamanan ng buong mundo. Ang galing mo, bayaning Pilipino, tapat at totoo, laging taas loob, oh Pilipino. Dangal sa puso't paggawa, kayamanan ng buong mundo. Ang galing mo, bayaning Pilipino, laging taas loob, oh Pilipino. Ang galing mo, bayaning Pilipino. Sabi nga sa kanta, 'di ba? Dangal sa puso at gawa, kayamanan ng buong mundo. When you're a lifter, when you're a giver, when you're compassionate, when you are love, when you are light, when you are kindness, when you are compassion, talagang dangal sa puso yan, di ba? Kahit wala tayong yaman sa pera, material na bagay, pero kapag may dangal sa puso at sa paggawa, talagang totoo na laging taas noo ang Pilipino. Kahit saan tayo magpunta, di ba? Kaya, mga kaibigan, sige na, ibalik natin yung dangal sa pagiging, kahit ano ka pa, manggagawa, driver, pahinante, kahit nasaan ka pa, ibalik natin yung dangal sa ganon, di ba? Para hindi natin laging titignan yung iba na buti pa sila, parang yaman nila, dahil nilang pera. Kaya marami nadidepress kakatingin sa Facebook kasi parang feeling nila, parang hirap na hirap sila sa buhay lagi. I have a limited amount of time. Let me now check our messages here. Hello, Mr. Edmund Uktuk. Thank you so much for your morning message. And Ronald Tumbaga, sabi niya, a slave is one who waits for someone to come and free him. Quoting Ezra Pound. Oh yeah, that is true, no? Bakit tayo magpapakulong doon sa katamaran natin, for example? Sabi nga ni, again, from Ronald Tumbaga, the heart of a man is very much like the sea. It has its storms, it has its tides, and its depths. And in its depths, it has its pearls too. Quoting Vincent van Gogh. Yes, that is so true. Thank you so much, Mr. Ronald Tumbaga. Hello to Miss Maribel Dolores. Hi, blessed Sunday Gayam at Winner Ka Pinoy. Thank you so much, my friend. Kailan ba kita pwedeng ma-interview sa Winner Ka Pinoy? Ayan. So, and there's a message here from Bebeth Elola Ramos Limatok. Good day po sa ating lahat, idol. Aw, watching live dito po ako sa Acopanda Street, Sambuanguita, Negros Oriental. Wow! Tani, okay lang ka mo tira. Salamat, gid, sa pagpamati or sa paglantaw. Sa paglantaw gali kay watching live. Thank you so much, Bebeth. And Mentor Ana Ileto, volunteering. Yes,
volunteering is really a beautiful way of lifting others up. Yan bang hindi hiniling sa atin, tayo mismo ang nagsabing, ako, let me help. Thank you so much, Miss Mentor Ana. Pwede na nating schedule yung interview mo sa Kwentong Panalo. From Shirley Montero, hello Ma'am Chris, kumusta na po? Mabuti naman ako. Sana ikaw din at ang pamilya mo ay maayos. From Rodel Moreno Dorado, watching, idol. Thank you so much, Rodel. I'm so grateful to you and to your family. Mr. Eric Delgado, hello Ma'am Chris, kamusta po from Subic Port, Zambales? I'm doing great. I hope you and girlfriend ba o wife na ngayon, Eric? Thank you so much for watching. I really am so grateful. Maraming salamat. Merong message sa atin galing kay Nanay Tess. Good morning, Miss Chris. Kahit matanda na ako, nag-iisa sa buhay, hirap. Ayoko maging pabigat sa mga kaanak ko. Humahanap ako ng paraan sa buhay. Pinagdadasal ko na lang na sana magkaroon sila ng maayos na buhay sa kabila ng mga problema. Oo nga po, Nanay Tess. Mga kaibigan, si Nanay Tess po ay tagapakinig na ng Winner Ka Pinoy for many years. Nanay Tess, no? I think mga almost 10 years na. Nagsisimula pa lang ang Winner Ka Pinoy, nandyan na kayo. Nananawagan po si Nanay Tess sa atin. Hindi ko na po mabasa yung earlier message niya na wala na kasing tumatanggap sa kanya na tawag dito, na kasama sa bahay dahil siya ay matanda na. She is now 71 years old. So ang kailangan lang sana niya ay matitirahan at sabi niya nga dito, willing siyang kahit mga lakal. Yan. Kung gusto niyo po siyang tulungan, kung meron po kayong sigurong property o tirahan na pwedeng siya ang tigabantay, kaya let me know po, you can send me a message. You can send me a message at 0920-922-9462. That's my personal number. Para po mai-connect ko kayo kay Nanay Tess. Yan. Napakabilis po talaga ng oras. Let me just check other messages here. Yes. So, thank you so much again to Mr. Ray Joseph Kagandahan for his assistance. And I'd like to thank the team now before I close. Micah, thank you. Jel, thank you so much. Wilson and Kyle, thank you so much. I'm just really happy to be here today. So, be a lifter, Natalina. Kung kaya nating iangat ang iba, wag na tayong magdagdag pa sa bigat na dinadala nila, diba? At marami sa ating mga magulang, tingin ko, ayun din ang hangarin natin. Ayaw nating maging pabigat sa ating mga anak. Kaya nga, marami sa atin nagpapa-insure, di ba? Nga pala, kung gusto nyong, hindi nyo alam ang tungkol sa insurance. Kasi, kaya yun pag kunyari ako, I'm insured. If anything happens to me, at least yung anak ko, meron siyang panimula, di ba? Hindi yung mamumroblema pa siya. Anong gagawin, di ba? Kung may mga bills ako. Pag interesado po kayo niyan, ito po si Miss Beng Dolores, siya ay isang unit manager sa ProLife UK. Pwede niyo po kayong kausapin. So again, send me a message at iko-connect ko po kayo sa kanya. Napakasipag po niyan, umaabot po yan ng kahit bagyo para lang makapagpaliwanag tungkol dito. Ayan na, napakabilis po talaga ng oras, mga kaibigan. But really, sana ngayong tanghaling ito ay na-inspire kita to be a lifter, to be a giver, to be light, to be love. Because when you love, you always win. Diba? Walang taong natatalo na nagmamahal. Pwedeng masaktan kasi hindi naman ibig sabihin na kapag nagmahal ka, immune ka sa pain, diba? Walang guarantee na hindi ka masasaktan. But when you love, you always win. Laging yan ang sinasabi ko, even in my coaching, in my mentoring, when you love, you always win. Yeah, pero coach, sobra-sobra naman na, nahihirapan na ako. Hintay ka lang because you will win at the end of it all. Diba? People who take advantage, meron laging bawi sa kanila. Naniniwala talaga ako na kung anong itinanim, siya rin ang aanihin. Yung iba tiyatawag nila yan na karma, diba? So that's why, be a lifter. Someday soon, malalaman mo na you'll also be lifted up. Now, I'd like to share with you something before I close. Na, parang sisabi dito is that small acts when multiplied by millions of people can transform the world. Small acts lang. Sabi yan ni Howard Zinn. Small acts when multiplied by millions of people can transform the world. Small acts, maliit na bagay. Sige na, magsimula ka sa pagniti mo, magsimula ka sa pagbibigay, magsimula sa pag-volunteer, magsimula doon sa maliit na kita. Kaya, alam mo yun, hindi dahilan na, halit na sweldo, ayoko na lang, lugi pa sa pamasahe. No, dear.
No, because in working, it's not just what you get. It's who you become. It's what you become. May mga talks nga ako dati na lugi talaga kung titignan. Binayaran ako, for example, ng 5,000 pesos for a talk ng 1 hour. Lugi, kung kukomputin ko, lugi. Yung oras ko sa pagpe-prepare, sa pagre-research, yung pamasahe ko papunta doon sa venue, yung pagod ko, sa pahilot pa ako after. Lugi talaga. But I'm not counting that. Kasi kung iisipin mo na, naku, pamasahe pa lang, lugi na, wag na. No, my dear. It's not just the salary you get. It's who you become. It's what you become. It's what happens to you as you work. Yun eh, di ba? So wag mong tanggihan ng isang bagay dahil lang isipin mo na, walang masyadong kita diyan. Yeah. So malapit na naman po ako matapos, mga kaibigan, and sana tingnan ko nga baka may message sa Winner Ka Pinoy number na hindi ko nabasa. Let me just check. Hello, Tita Vicky Clemena. Sabi niya, blessed Sunday, God bless. Take care always. Kayo rin po. Thank you so very much. Greeting Miss Maribel Gallardo as well. At sa mga iba na hindi ko na mabasa yung message, let me just have one pick, one look. One look. Hello, Miss Remy Abogadil. Abogadil. Thank you so much po sa pakikinig. Ayan, sabi ni Miss Remy Abogadil, great mo kami. Nagmo-move kasi. Great mo kami ni Kimberly Cubid and Remy Abogadil. Dito kami sa Cavite, Trece Martires, Hugo Perez, Golden Horizon. Hello to you all. Maraming salamat po sa pakikinig, ha, Remy and Kimberly. Hello, Miss Judy Hernandez. Sabi niya, what means most in life is what you have done for others. As someone said, life is a lot like a game of tennis. Those who don't serve will end up losing. We make a living by what we get. We make a life by what we give. A positive push, a small deed, a smile, a word of optimism, encouragement, and hope can be a heart lifters for difficult times. This is so beautiful. So beautiful, Judy. Thank you so very much. Let's enjoy this very beautiful song, Winner Ka Pinoy, by Mr. Ariel Mishano. Totoo ba ang puna nila sa atin? Tayo raw mga Pinoy, walang mararating. Ito'y isang hamon na dapat pansinin, na di tayo mangmang, tayo'y may talino rin. Manguna tayo sa bawat larangan. Bawat Pinoy may galing, may kakayahan. Kaya ng lutasin lahat ng mga hadlang. Tayo'y magkaisa, tayo'y magtulungan. Winner Ka Pinoy, Winner Ka Pinoy, Winner Ka Pinoy, Winner Ka Pinoy. Gumagaan lahat ng mga problema. Kami naririto, kayo'y may kasama. Halina't bumangon, tayo ay kumilos na. Naghihintay sa atin ang bagong umaga. Winner Ka Pinoy, Winner Ka Pinoy, Winner Ka Pinoy, Winner Ka Pinoy. Manguna tayo sa bawat larangan. Bawat Pinoy may galing, may kakayahan. Kaya ng lutasin lahat ng mga hadlang. Tayo'y magkaisa, tayo'y magtulungan. Winner Ka Pinoy, Winner Ka Pinoy, Winner Ka Pinoy,
Winner ka Pinoy, winner ka Pinoy, winner ka Pinoy, winner ka Winner ka, Pinoy, winner ka! Sabi nga ni Karen Salmonson, be the reason someone believes in the goodness of people. Thank you to our tech, Mr. Daniel Fangolnilo. Thank you to our digital, Wilson and Kyle. Well, our newsroom team, Mike and Jel. And to our, well, next na sa ating programa, si Mr. Eman and si Jairus. Ayan. So mga kaibigan, sabayan nyo na po ako. Sikapin nating maging isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita, at sa gawa. At huwag mong kakalimutan, kaibigan ha, winner ka, Pinoy. Sumainyo ang isa na namang makabuluhang palatuntunan sa radyo. Winner ka, Pinoy! Muling umantabay sa parehong oras, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lamang sa DZXL 558. Winner ka, Pinoy!